ng reklamong plunder ang mag-amang Vice President Jejomar Binay at Makati Mayor Junjun Binay. Bagay na ibinabala na raw ng mga Binay noong pang-Hunyo. Kaugnayan sa umano'y overpriced na gusaling ipinatayo ng Makati City Hall nung alkalde pa roon si Vice Presidente. Ang tugon ng mga Binay sa report ng saksing si Ivan Mayrina. Gusaling may 11 palapag, ang 2nd hanggang 6th floor para lang sa parking. Espasyong kulang na kulang sa Makati. Ang building na ito na ipinagawa ng Makati City Hall. Mitya ngayon ng mga plunder complaint laban kay Vice President Jejomar Binay at anak na si Makati Mayor Junjun Binay. Dawit din ang mga konsehal ng lungsod na nakaupo mula 2007 hanggang 2013 na nag-aproba raw ng budget. Sobra-sobra raw kasi ang 1.5 bilyong pisong ginastos para sa pagpapatayo nito simula 2007, panahon kung kailan Makati Mayor pa si Vice President Binay at konsehalang anak. Ayon yan sa nagreklamong si Attorney Renato Bondal na talong mayoral candidate noong 2013 elections. Kung mumultiplyin mo yung 8,000 plus sa 31,900 square meters, ang lalabas na dapat halaga lang yan ay 225 million. 1.56 billion ang nagastos dyan sa building na yan. Paano naman Sus Mariosep nangyari yan? Ang kalkulasyon ng dapat daw na ginastos, ibinase sa dokumentong mula umano sa National Statistics Office na nagsasaad ng average cost ng construction noong 2008 kung kailan nagpatuloy ang construction. Kasama rin naghain ng reklamong isang Ching Enciso na tulad ni Bondal ay dati ring barangay captain sa Makati. Sinusubukan pa naming makapanayam sa harap ng kamera mag-amang Binay. Pero sinabi na ni Mayor Binay sa website ng Makati City na politika ang nasa likod ng paghahain ng reklamo. Nangyari kasi ito kasunod ang paglalabas ang resulta ng Pulse Asia Survey kung saan sinabing top choice sa 2016 presidential election si Vice President Binay. Hunyo pa raw natanggap ng pamilya Binay impormasyong sasampahan sila ng reklamong plunder. Nakakatawa ang aligasyong ito batay sa mga desisyon ng Korte at sa regulasyon ng COA para patunayan na may overpricing. Dapat may comparison ng similar items, pero hindi nila ito ginawa. Ang basehan lang nila ay ang construction statistics mula sa NSO. Nagkataon lang kasi tinapos nila ng 2013. Mangangalap pa kami ng mga ebidensya namin. So, di ako nagkakamali. November sila nag-inaugurate pa ng building na yun Kaya natural lang na pagkatapos pag-aralan, hindi naman kami pwedeng magsampa ng isang demandang hindi didikit. Matinding katauhan ng taong aming sinasampahan. Inwestiyon din ni Mayor Binay sa bagong pahayag kung bakit hindi sinama sa reklamo ang mga kaalyado ng mga petitioner na kasamang nag-aproba ng proyekto. Sinisikap pa naming hinga ng tugon kaugnay nito ang mga complainant. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.